Saksihan ngayong gabi, bago sa saksi, International Criminal Court. Kinumpirmang naglabas sila ng Ayun. arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. De la Rosa, muling nagpakita sa Senado matapos umabsent mula noong Nobyembre. Inireklamo ang Wala pagharap si CCTV ayun. Balik Senado. Galit siya. NBI Director Melvin Madiba nakipagpulong kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano kagnay sa warrant of arrest ni De La Rosa. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na endorso na sa Senado matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara. Mahaba to. Patay matapos Kasi pagsasaksakin habang 30 natutulog minutes sa pa, no? suko. At Because saksi. na may sakay na 10 tao sa Bukidnon, tumaob. Yun, tao. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, kinumpirma ng International Criminal Court na formal na dokumento mula sa ICC ang inilabas na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon po sa tagapagsalita ng ICC, confidential at nakasil ang warrant na inilabas ng Pretrial Chamber 1 noon pang November 6, 2025. Muli pong pumasok sa Senado si De La Rosa ngayong araw matapos lumiban ng halos kalahating taon. Nakipagbuno pa siya sa mga taga-NBI na sumubok kumarang sa kanya. Saksi, si Ian Cruz. Sa kuha ng CCTV Tatagos sa siya, Senado, nagtatabon. tumatakbo si Senador Ronald Bato de la Rosa. May puntong nadapa pa siya sa hagdan, papasok sa plenaryo. Galit si Bato de la Rosa, mami. Nang gagalaiti si de la Rosa. Nainit na ulo niya, no? Sa video niya. Sa katauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Imbestigahan siya, no? Beses na pumasok sa Senado si De La Kasama Rosa si mula noong Nobyembre 2025, Peter nang Alan Cayetano. arrest umano Nag- laban sa kanya. Ang nagalit, International Criminal Court, nainggit, ICC, nadapa, nasugatan, at habulan, pagbubunutan, at sa pagbubog. Dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds. Kasunod ng insidente, Yun. nag-resign si Samonte sa kanyang posisyon at itinalaga si retired Major General Mau Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms. Si Aplasca rin ang Sergeant at Arms ng Yo, Commission nahulog of siya, oh. Defense. Pahabol. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niya makapasok dito? Dugo ng kamay ni De La Rosa. Bakit daw po nila kayo inaharap? Ay, no. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato na Senado. Ano pa ba itong gusto? Bakit ako nila Kalahunan ay nadagdag si De La Rosa sa bilang ng bagong mayorya I, Alan Peter Schramm Cayetano, na nagluklo kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng bagong majority senators 40 minutes ang tayo ginawa news headline ng sa NBI. How can we sa allow GMA. Last year, 45 minutes. No? to wrestle 50 minutes gain din, no? or even not to let him or preventing him to enter this August chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Maligaw siya, no? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Isang halal na senador. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes sa Senado bilang dating senador. Pero ni De La Rosa, He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So, Kasama niya. you gave me that Siya ang answer. nagawa sa NBI na harangin ako dito. So, Bakit natin hayaan siya nandito siya? yung nag-assault sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. ipinag-utos ni Cayetano sa Abo. Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang Malas na siya. Sarado. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion Sarado. na kilalanin kung sino ang mga sangkot sa nangyari kay Senador Bato para ay pagharap ng reklamo. Sa panayam,
Sinabi ni De La Rosa Susunod na pag nandito lang siya hindi sa mo Metro bubuksan Manila talaga. bago pumunta sa Senado. Pagbubuksan si Justin! Ala! sounds of the air and the beast of the field. Davao, sir. It's with nature. Pero ngayon, They produce months. ngayon sir, galing ka Justin. Everyday ka papasok dito, sir? Nang tanungin tungkol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC. Saan dito lang ako? Hanapin natin. Alam mo, Pasang Diyos natin yan. Whatever, sila padagaan sa posisyon. Hinihingan pa namin ang pahayag ng NBI kung bakit nandun sila sa Senado. Sila ang senador at Congressman sa Coy ang namarap sa media para ipakita ang warrant of arrest mula sa ICC para anya ito sa kasong crimes against humanity kung saan co-conspirator si De La Rosa at iba pang may kinalaman ano sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati nang hinamon ni Bato si Trillanes na sumama sa pag-aresto sa kanya. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Dati? Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-short ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo tuna sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoponda. No espes. Dito Trillanes, maaaring arestuhin si De La Rosa. Pero hindi na isinti ang warrant kay De La Rosa na nasa ilalim ng protective custody ngayon ng Senado. Senator Bato is under protective custody na. So, But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga, ang motion ni Senator Marcoleta, napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. Sabi ni Trillanes, obstruction of justice daw ang sinabi ng Senate President na poprotektahan si De La Rosa. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yun. Wala pong basihan ang protective custody kasi alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan Dati San Antonio. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So we have Senate Resolution 44 CTTO, na nagsasabi BTQ, na oras kapag ito kanina. ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. Handa naman daw silang makipag-usap sa NBI o sa DOJ para magkaroon ng resolusyon. Kinuposisyon naman ni De La Rosa ang hawak na arrest warrant ni Trillanes. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is walang situation number lang. So malaging ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na kung dadalhin sa dahil surrender to. Nakakuha ang GMA News ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay De La Rosa mula kay Trillanes. Nakasulat sa unang pahina nito, secret ex parte, only available to the prosecution. May date din ito November 6, 2025. Inisyo ito ng Pre-Trial Chamber 1. Patay sa dokumento, naniniwala ang chamber na kailangan arrestuin si De La Rosa para masiguro haharap siya sa korte at para hindi niya maharang ang investigasyon. Nag-issue ang chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility
bilang indirect o perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war at kung kailangan daw para ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret. Last November, bago mag-consult si Bla Pinderia, no? At international organizations. Hiningan pa namin ang reaksyon dito si De La Rosa. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ang warrant sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Sinusubukan namin hingaan ng pahayag ang PCTC pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ako si Ian Cruz. Ang Okay na. Saksi. Na-endorso na po sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay Isa pa daw. matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution na nagtatakda rito. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng Babot. Kamara si Vice President Sara Duterte. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Sobre sa kailangan 106 na kongresista ang bumoto pabor sa Committee Report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa bise. 257 ang bumotong yes, 25 ang no, at 9 ang nag-abstain. Idinaan sa roll call ang pagboto o isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive blood control corruption, yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. My vote is no. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. Nagpadala naman ng manifestation kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para ipahayag ang kanyang no vote. Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na siya ng plenaryo. Gayun din sina Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Huh? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Are you walking out? Yeah, walking inside the parliament. Why? Why are you leaving before the session ends? Why are you leaving before the session ends? Nakatarso. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you No immediately left? comment. Na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ng chair ng komite na si Representative Jervy Luistro na kailangan magpaliwanag ni Vice President Duterte sa taong bayan. May numero ba tayo? Mr. Speaker, distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Giit pa ni Luistro, ang Articles of Impeachment ay nakaangkla sa mga ebidensya. Kasama rito ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds. Notices of disallowance ng Commission on Audit,
at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng vice at kanyang asawa. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Kahit wala siya sa pagtinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kapo. Bukod sa mga alegasyong pinansyal na Modeli kailangan daw nagalit sa siya. hindi rin daw pwedeng ipagsawalang bahala ang umanay banta nito sa Pangulo. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagtibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Matapos ma-impeach sa Kamara, formal nang inendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice. Ang defense team ng Vice, sinabing handa silang depensahan ang pangalawang Pangulo sa Senado na tatayong impeachment court, bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Nasa mga nag-aakusa raw ang obligasyong patunayan ang kanilang mga parata Continuation of the law. naaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. At nagkaroon nga ng pagbabago sa liderato ng Senado sa sesyon kanina. Iniluklok bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Inihalal naman bilang Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa pagbubukas ng sesyon kanina ng Senado, may pasabog si Senator Alan Peter Cayetano. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Sinundan niya ng motion ni Senator Joel Villanueva na gawing bakante ang mga posisyon sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant? Joel Villanueva. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention. Dati sa 7, sa host na TVJ na si Tito Soto sa TV5. Kasunod niya ay ang Kahit bukuhan sa Bulagata, no? pagitan ni Senador Tito Soto at Cayetano. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia. Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon at ang kanyang dating mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia. Siyam naman ang boto ni Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. Nag-abstain naman sina Mig Subiri at JV Ejercito. Sa pagsumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang trabaho. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Binigyang diin ni Cayetano na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Before us might be the impeachment, let's make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Sa isang post, tiniyak naman ni dating Senate President Soto na nananatili ang kanyang katapatan sa saligang batas at sa mga Pilipino. Itinalaga namang Senate President pro tempore si Senador Loren Legarda. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.
Nagkaroon po ng tensyon sa pagitan ng NBI at mga supporter ni Senator Bato de la Rosa na ang sigaw ay dapat daw dumaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay. Kaya ano siya, no? At sa silay, si Katrina Son. Katrina? Pia, nagtipon ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa front gate bago makapasok ng Senate building. Mula kaninang mag-lockdown at isara ang mga gate dito sa Senado, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagpapahayag ng mga sentimiento ng mga supporters ni Senator Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanila, muling nauulit ang ginawa noon sa dating Pangulo. Daming tao, no? Lockdown sa Senado. Pagbibigay Sarado. nila na bakit daw natin kailangan gawin ito sa mga kapwa natin Pilipino. Nararapat din daw na dumaan sa tamang proseso ang lahat at hindi sa ganitong pamamaraan kung saan may nasasaktan na. Nagkagirian din kanina sa pagitan ni NBI Director Melvin Matibag at ng mga supporters ni De La Rosa. Nagkaroon din ng hamunan. Ngunit agad naman itong nahinto nang papasukin na sa front gate ng Senado si Matibag. At dahil naman nakasara at nakabarikada ang gate dito sa Senado, lahat ng mga sasakyang lalabas mula sa loob ay isa-isang binivisual check ng NBI. Isang sasakyan naman kanina na pinapaniwala ang sasakyan ni dating Senate President Tito Soto ang hinabol ng mga Gagahabulin yung kotse Senator siya. De La Rosa rito. Ngunit tumuloy-tuloy lang ang sasakyan. Dumating naman dito si dating Congressman Mike Defensor. Pinihikayat daw nila na pumunta ang mga kababayan at mga kasama nila sa Rage Coalition dito sa Senado para magkaroon ng isang mapayapang pagkilos bilang suporta bilang suporta kay De La Rosa at sa Senado bilang isang institusyon. At Pia, hanggang Laki sa mga tipo oras niya, no? naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila rito ngayon na kilos, protesta at kapansin-pansin din na kung kanina ay mangilan-ngilan lang yung nakita natin Attraction. ngayon ay halos na triple na yung dami ng mga supporters ni De La Rosa dito. At kaya muna ang latest mula rito sa Pasay at live mula dito sa Pasay. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Katrina, linawin ko Wait. lang, no, kung meron nga ba o kung anong Ay, klaseng kasi kaya pag-iit muna. ang ginagawa dyan. Wait. Kung hanggang ngayon ay may mga dumarating pa rin mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa tapat ng Senado. Pia, 10 medyo minutes may na delay na din haba. ang iyong tanong, pero sa pagkakaintindi ko kung anong klase ang ginagawa dito ngayon na paghihigpit ng mga kapulisan, kung tama ba yung narinig kong tanong ngayon, dun sa mismong front gate ng Senado ay may mga Pumapasok yung dalawang truck. mga pulis. Bawat Galing, no? kanto rin dito ay may mga nakikita tayong police personnel na nagbabantay sa ginagawa ngayon na kilos protesta rito, Pia. Alright, maraming salamat, Thank you. Katrina Son. Dati na pong may mga naarestong senador sa loob ng Senado at noong 2017, hindi po agad na-aresto si dating senator at ngayon mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima dahil nananatili siya sa kanyang kwarto sa Senado. Pero sumuko rin kalaunan si de 2017 yata, no? 9 years ago. Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Senate Sergeant at Arms. Nangyari na rin po ito kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito po ay matapos kanselahin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati si Duterte pa. Amnestia. Inilagay po siya 2018. sa kustudiya ng Senado pero kalaunan, sumuko rin si Trillanes. Ayun. Sa kaso ngayon ni Senador Bato de la Rosa, ay po sa international law expert na nakausap ng GMA News, maaari po siyang 36. arrestuin. Nakasalari na raw sa Senado kung isusuko siya. Sa ibang balita, pinagsasaksak ng kanila umunong kapitbahay ang isang mag-anak sa Naga, Cebu. Patay ang mag-ama habang sugatan naman ang ina na nakalaban pa raw sa suspect. Saksi, si Camari Dumabok ng GMA Regional TV. Bakas pa ang mga dugo sa kamang ito sa loob ng isang bahay sa Naga, Cebu, kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen kahapon ng madaling araw. Natutulog daw noon ang mag-anak Hello. nang pagsasaksakin sila Yun, ng no? kanila raw kapitbahay. Patay ang mag-ama na nagtabo ng mga saksak sa dibdib. Sugatan naman ang ina na nakalaban pa raw sa suspect. Personal na galit o personal grudge ang tinitinang motibo Yun, sa krimen. sakit siya. Base sa investigasyon ng Naga Police, barkada at kainuman ng suspect ang panganay na anak ng biktima. Sa kalasingan ay nagtalo umano ang dalawa at sinuntok ang suspect. Hindi raw nakaganti ang suspect.
Kaya ang napagdiskitahan ay ang mga natutulog na biktima. May natulog siya. Ang katugong yang nakakontra sa diskuhan. Karon wa man yung makitigot. So yun dito sa balay. Kaning mga ginikanan o igsoon niya na hinunta. Wala mang lak ang ginikanan kaya wa pa man muli ang isa kanak nila. Yung kontra, wala pa muli. So wala nila gilaki ang balay. Tumakas ang suspect. Ayan. So nahuli rin kalaunan. Tayo na nahuli na. Din sa kanya ang ginamit naman ng kitchen knife. Nang kunin ang pahayag Yan, ng na-arestado suspect. na. Bisaya. Mahaharap sa reklamong 2 counts of murder at frustrated murder ng Hopot, suspect. isa lang. Ako si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng abogadong si Nicholas Kaufman na magbitiw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nakasaad sa withdrawal request ni Kaufman na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagnais na magbitiw si Kaufman at kumuha 30 minutes stay of the nations, counsel. hindi lang yan. Ipinaalam na rin daw ni Kaufman sa bagong counsel ni Duterte ang mga pending deadline. At nangako na rin daw siya na makakadulo siya sa status conference sa Last May year, 27. 2026. Ang trial chamber 3 ng ICC ang nag-aproba sa hiling ni Atty. Kaufman. Sa May 37. Nag-usap po ngayong gabi sila NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng issue sa kustudiya ni Senator Bato de la Rosa. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa NBI ang custody ng siyam na agents nila na na-contempt dito sa Senado dahil nga sa ginawang paghabol kay Senador Ronald Bato de la Rosa nang isilbi nila sana Habulan siya ang paakit. arrest warrant Siyam na kay De La Rosa tao. na mula naman sa International Kustudiya. Criminal Court. Yan ang napagkasunduan sa pulong ngayong gabi ni na Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ang NBI agents nasa Senado para isilbi nga warrant of arrest na inilabas sa Hello. International Criminal Court noong November Arrested 2025 siya. laban kay Senador Bato de la Rosa. Pati din daw ng NBI na nasa protective custody na ng Senado si Senador Bato at nirerespeto raw nila ito. Ipagbibigay alam daw nila sa DOJ, Philippine Center for Transnational Crime o PCTC at Interpol ang nangyari. Sa live broadcast ni Senador Robin Padilla sa loob ng Senate Lounge ngayong gabi, sinabi nitong handa silang samahan si Senador De La Rosa. Kasama pa nila ang iba pang Duterte Black members na sina Senador Bongo at Senadora Amy Marcos sa lounge. Si Senador Bato naman, sinabing handa niyang harapin ang ICC arrest warrant, idaan lamang daw ito sa proseso. Kung may warrant daw talaga, dalhin daw sana ito sa local court. At narito, Pia, ang ilan sa kanilang mga pahayag. Kasi may mga commotion nangyari, so some of our agents were put in contempt, so they're in contempt. Pag natapusan yung Mayo, The President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. The ICC warrant is there already, and there was also a resolution, I understand, that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato sa mga kailangan sagutin legally at kung ano man yung indication nila. So the Senate will be ready to present Senator Rosa. Apparently, ba yung report sa kanila, yung usaa daw ang bruto rather than ang usaa ng gusto. So we're talking about fact-finding regarding that. So the Senator is talking now. Pia, sa dami nga nang nangyari dito sa Senado ngayong gabi, ngayong 10:30 p.m. lamang na-suspend yung sesyon ng Senado at inaasahang babalik yan bukas ng alas 3 ng hapon. Lifted na rin, Pia, yung lockdown dito sa Senado, kaya kung sa mga taga-NBI ay nakalabas na rin sa gusali ang karamihan sa mga tao na nasa loob ng Senate building din sa GSI sa building sa CCP complex dito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Iyan, ibig ba sabihin nito dahil nasa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, hindi siya pwedeng umalis ng Senate building? Hanggang ngayon ba ay nandyan pa rin siya sa Senado? Well, Pia, yan ang understanding natin, ano? At ang pagkakaintindi natin, Pia, kanina nga kasi doon sa
live ni Senador Robin Padilla, nandun sila sa Senate Lounge at ang sinasabi sa atin ating mga sources ay naroon pa rin sa Senate Lounge na nandiyan lamang piyan sa bandang likuran natin dito paglagpas lamang ng session hall at inaasahan nga na talagang nandito pa rin ang senador dahil nga marami pang mga pag-uusapan yung ibang mga senador kahit nga natapos na yung kanilang session dito piyan. Alright, Ian, pwede rin ba nating linawin kung bakit sa pagkakataong ito, NBI ang nagsilbi or ang nagtangkang magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, gayong nung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinilbihan ng warrant of arrest ng ICC, PNP ang nagsagawa nito. Na ipailuwanag ba kung bakit ganito yung naging kaso? Well, Pia, hindi na yan naipaliwanag ni Attorney Melvin Matibag sapagkat ang mga nasagot niyang punto kanina ay yung patungkol nga dito sa nangyaring komosyon, kung saan magkakaroon ng custody yung kanyang mga tauhan na doon nga sa NBI. Pero kasi Pia, ang nangyari kasi dito, doon sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang NBI talaga ang may hawak ng sinasabing ang arrest warrant at syempre nga kasama nila kanina yung dating senador na si Senador Antonio Trillanes IV na siya namang may hawak nitong secret warrant na ito na November pa inilabas. So Pia, hindi kasi yun ibinibigay kahit kanino at ang NBI ang natap dito sa pag-arrestong ito kay Senador Bato de la Rosa, kaya sila ang nandito sa premises ng Senado at nung itinanong naman kay Senador Alan Peter Cayetano kung ito ba yung pagpasok pa ng mga taga-NBI ay mayroong pahintulot, sinabi naman daw ni Attorney Matibag na nakipag-coordinate din sila sa pamunuan ni dating Senate President Tito Soto, pero kung meron man daw pahintulot na pumunta sila dito, hindi naman nangahulugan na dapat ay hinabol nila at pinigilan si Senador de la Rosa na makapasok doon sa session hall kung saan nga naganap yung pagpapalit ng liderato ng Senado kanina, Pia. Alright, Ian, mahabang inyong araw dyan sa Senado pero mag-aabang kami kung sakali meron pa kayong ibang mga updates sa pagpapatuloy ng saksi. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Matapos pong isang buwan, tuluyan ang naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pero hindi po dyan natatapos ang pagpapanagot sa dating operator nito. Saksi, si Oscar Oy. Isang araw matapos i-anunsyo na fire out na ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill, wala nang makakapal na usok na isang buwan ding sumasaklog dito at mga kalapit na lugar. Kanina, Navotas Hail. dito ang kinatawa ng iba't ibang ahensya. Haze pala, no? Tulad ng DPWH, DNR, DOTR at MMDA. Kita nyo naman ngayon, klaro na, wala ng usok. Dati hindi natin makita yung kabandong, ngayon nakikita na natin, nakikita natin ang Valenzuela. Ang lahat ng ito naging posible umano dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ang pribadong sektor. Ito po yung talagang magandang ehemplo po ng sinasabi nating whole of government approach. Pero hindi po ito kakayanin lamang ng gobyerno kung wala pong tulong ang pribadong sector din po. Present din kanina si Ambassador Endo Kazuya ng Japan na nagpadala rin ng tulong sa pag-apula sa apoy. Kasama ninyo kami is the spirit that Japan cherishes in partnering with the Philippines. Japan hopes to remain a valuable partner who stands by the Philippines, especially during difficult times. Hindi rin siyempre nakalimutan. Maraming salamat rin po doon sa mga manggagawa po natin dito. Nakita po ninyo, alas 8 pa lang, napakainit na. Halos wala po silang pahinga. Okay? At kuminsan, nahihinto yung kanilang trabaho dahil sa ihip ng hangin. Bagamat fire out na, tututukan pa rin daw ito ng mga ahensya ng gobyerno. Tuloy-tuloy din umano ang pagpapanagot sa dating operator ng landfill na Fileco. Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's Office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po ano pong mapafile natin kung meron man. Sinusubukan namin kunin ang kanilang panig. Pero dati nilang sinabi, dahil nailipat na raw ang posesyon ng landfill sa San Miguel, hindi na sila maaaring magsagawa ng engineering works doon. Oscar Oyd ang inyong saksi. Susunod na,
truck na may sakay na 10 tao tumaob sa Bukidnon. Yun. Isa patay. Paghahabol ng mga biik habang nakapirin, nagbabalik na laro sa pista sa Dagupan City. At ang maaksyong pagbabalik sa prime time ni Dingdong Dantes para sa The Master Cutter. Magbabalik ka! Saksi! Tumaob po ang truck na yan matapos salpukin ang isang motorsiklo at isang tindahan ng maputas sa Manolo Fortich, Bukidnon. Bukidnon? Ang sa pauwi na sana galing seminar sa Malaybalay City ang mga sakay ng truck na magkaaberya ang preno nito. Isang patay sa disgrasya habang sugatan ang 9 na iba pa. Hindi umarap ngayong araw sa National Bureau of Investigation si Peanut Gallery Media Network o PGMN anchor si Jay Hiro. Ang kanyang abogado na si Atty. Lian Kakapit ang nagpunta sa NBI. Ayon kay Atty. Kakapit, out of town ang kanyang kliyente ngayon at walang matanggap na subpoena. Pero magsusumiti raw si Hiro ng affidavit para sagutin ang mga tanong ng NBI. Itinutuloy pong person of interest si Hiro sa umunoy tangkang panginigit ni PGMN founder Franco Mabata kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tasikap. Susunod na, paghahabol sa mga biik sa pista sa Dagupan City. Ang maaksyong pilot episode ng The Master Cutter. Magbabalik ka! Saksi! Kasama na. Kahit nakapiring, game sa palaro ang mga residente ng barangay Karanglaan sa Dagupan City. Ang target, maunahang mahuli ang naked na biik. May mga nadadapa at gumagapang sa lupa. Galing, no? Tuloy pa rin ang saya. Isa lang po ito sa tinatawag na laro ng laki na 3 taon nang kasama sa pagdiriwang ng pista ng barangay. Mayroon din silang kite-making contest at meron ding pa-zumba. Maaksyon ang pagbabalik sa GMA Primetime ni Dingdong Dantes para sa kanyang pinagbibidahang The Master Cutter. Ilang minuto pa lang ay napamalas na agad ni Dingdong ang kanyang combat skills bilang si Atoy. Kasama rin niya ang special guest na si Miguel Tan Felix. Sumpong siya. Agaw atensyon din ang mga eksena nila ni Guest. Max Collins na gumaganap bilang si Elaine. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinukulit. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, temptation. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.